Hello po, gandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos at tayo po ay magsitayo bilang pagbigay galang po sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Old Testament po, no? Exodus chapter 5 verse 22. Salamat kapatid. Exodus chapter 5 verse 22 to 23. Sabi po ng salita ng Diyos dito, si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang bayang ito? Bakit mo pa ako'y sinugo? Mula nang ako'y pumaroon kay Paraon upang magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawan ng kasamaan ang bayang ito, at hindi mo man lamang iniligtas ang iyong bayan. Tayo po'y manalangin sandali. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa pribileyo na magbahagi ng iyong salita. Tulungan niyo po ako bilang isang mangangaral na hindi lang maging tagapagturo ng salita mo, kundi tulungan niyo rin po ako na maipamuhay ko ang aking ipapangaral sa araw po na ito. At bigyan niyo rin po ng malambot na puso ang mga maikinig upang sa ganon ay tanggapin nila ang salita mo at kaming lahat po dito ay lumago sa aming prayer life. Gabayan niyo po kami sa pag-aaral namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsipo. Naalala ko po nung ako ay nasa college pa, meron po akong ginawang school project. At sobrang laki po talaga ng responsibility na to. Dahil ako ang naging director ng musical play namin. Siyempre hindi ko pwede gawin yung mga ginagawa doon, yung pagsayaw, pag-aawit. Dahil may mga genre doon na worldly na hindi natin pwede gawin. Na malalagay sa alanganin ng ating patotoo bilang mga mananampalataya. At naalala ko, bagbag yung puso ko dito. Bagabag ako, litong-lito ko ano gagawin ko. Paano yung gagawin ko sa props. Hindi ko alam yung gagawin ko, bagabag ang aking puso. At dumating sa punto na ako'y wala nang magawa. Talagang na-stress na ako. Noong time na yun, naalala ko, meron pala akong Panginoon mula sa langit na handang tumulong sa akin. At nangyari, nung ako'y nanalangin, merong mga classmate ko na tumulong sa akin at gumabay sa akin. Alam niyo po, minsan kahit Kristiyano na po tayo, alam natin na ang Diyos ang sasagot sa atin sa panahon ng kabalisaan natin, problema, di ba? Mga burdens natin, talagang tutulungan tayo ng Panginoon. Pero minsan, ang nagiging response natin, kapag may problema tayo, mas doon tayo tumutuon, imbis na sa Diyos na nagbibigay ng tulong sa atin sa panahon ng problema. Hindi natin naiisip na meron pala akong Ama sa langit na nagmamalasakit sa akin at nagbibigay ng sagot sa mga kalituhan ko sa aking buhay. Kaya nga po, ito po ang tema po natin sa gabi na ito. Ito po ang tema natin. Dumaing sa Diyos sa panahon ng kalituhan at kabigatan sa buhay dahil tiyak na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Diba? Dumaing sa Diyos sa panahon ng kalituhan at kabigatan sa buhay dahil tiyak na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. So, okay naman po siguro yung font, no? Naiintindihan niyo naman po. So, ang layunin po ng pag-aaral natin, makita natin mula sa salita ng Diyos na ang dapat po pala ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Imbis na lumalim tayo sa kabigatan o kalituhan sa ating mga pangyayari sa ating buhay, idaing mo ito sa Diyos. Iyak mo sa Panginoon ito. At tiyak na siya po ay tutugon. Bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom kung paano mapagtagumpayan yung problema na yon o kalituhan mo sa iyong buhay. Kailangan mo ng desisyon, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Tutulungan ka ng Panginoon. Kaya nga po, ang title po natin, ito po ang title po natin, idaing sa Diyos ang iyong mga kabigatan. Cry out to God, umiyak ka sa Panginoon. At ang context nga pala po nito, bago po tayo mapunta sa passage natin na binasa natin sa verse 22 to 23, ano po ba ang nangyari sa previous verses? Makita po natin na naranasan na po ng mga Israelita yung paghihirap na mga ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, no? Sila ay inaalipin, diba? Pinagpatrabaho ng sobrang bigat at halos hindi sila nagpapahinga. At makita natin yung paraon dito, yung Pharaoh dito, ay hindi yung paraon na kilala si Joseph. Dahil nga po, sabi sa history, nagkaroon daw ng invasion talaga sa Egypt at yung pumalit doon ay mga tinatawag na Hyksos. At yun daw yung mga namuno sa panahon ng Exodus, no? Kasi hindi nila kilala si Joseph. At dahil doon, yung nakita nila na dumadami yung mga Israelita, di ba? Isip nila, kapag dumami sila, paano na to? Baka
magplano sila, ubusin din tayo. So, pinagplano nila na patayin yung mga lalaking sanggol para hindi dumami yung mga Israelita. At makita natin, nung panahon na nangyari yun ay ipinanganak na si Moises at sanggol si Moises. Nangyari po, di ba? Tinago siya ng kanyang mga magulang mula sa mga Ehipsyo. At after ng ilang buwan, nilagay si Moises sa isang basket, di ba? At dinala siya sa Nile River at nakita ito ng anak ng Paraon at pinalaki niya si Moises. At nakita po natin, nang lumaki na si Moises, nakita niya yung mga kababayan niya, yung mga Israelita, na talagang inaalipusta, napapahamak, at may napatay siya na Ehipsyo. At dahil may ilan na nakakita po neto, ay tumakas siya. Diba? At makita po natin, nung pagtakas niya, pumunta siya sa lugar ng Midian, at doon siya nagkaroon ng kanyang sariling pamilya. At makikita natin sa chapter 3 na nakausap niya ang Panginoon at tinatawag siya ng Panginoon para palayain yung mga Israelita mula sa pagkaalipin, no? At maraming dahilan si Moises, no? Pero alam natin talagang effective si Moises kasi nung panahon nila talagang pagdating sa education, di ba? Talagang yung Egypt, yung pinaka nakakataas. Magaling talaga si Moises, nagdadahilan lang siya. At sinabi naman ng Panginoon na kasama niya ng Panginoon na sasamahan niya si Moises. At dumating sa punto na pumayag na si Moises, diba po? At nakita niya ang kanyang kapatid muli na si Aaron na kanyang magiging assistant, diba? Sa pagpapalaya sa mga Israelita. At lumapit siya sa Paraon, kinausap niya yung Paraon, nakiusap siya na palayain yung kanyang bayan, diba? Para makasamba na sila sa Panginoon. At makikita natin na hindi tinupad ng Paraon yon. At sinabi pa na mga Israelita ay mga tamad. Tamad dahil gusto, sabi diba sa Exodus chapter 5, makita nyo sa previous verse na dahil gusto nila sumamba sa Panginoon. Na tamad yan, papahirapan natin yan, diba? At nangyayari dito na yung mga Israelita, sinisisi nila si Moises dahil sa nangyari na iyon. At makikita natin na yan yung naging prayer ni Moises, lumapit siya sa Panginoon, diba? Sabi dito sa Holman Christian Standard Bible, sabi, Lord, why have you caused trouble for these people? Lumapit siya sa Panginoon. And why did you ever send me? Ever since I went into Pharaoh to speak in your name, he has caused trouble for these people and you haven't delivered your people at all. Panginoon, paano ba to? Sinabi mo. Diba, sasamahan mo ako. Tutulungan mo ako. Diba, pinakita mo pa nga yung kapangyarihan mo sa akin. Diba? Tapos pag nandito na ako, papalayain ko na yung mga bayan mo, pero parang hindi naman nangyayari. So, anong unang katotohanan na pwede po natin matutunan po dito? Unang puntos po natin ito po. Dumaing sa Diyos sa panahon ng iyong kalituhan, sa panahon ng kalituhan at kabigatan. Diba? Cry out to God in times of confusion and difficulty. Yan dapat ang ginagawa ng isang mananampalataya. Diba? Ano ang ginawa ni Moises nung sinisisi siya ng mga tao, nagrereklamo yung mga tao sa kanya? Hindi siya nagmukmok, hindi siya nagalit. Ang ginawa niya, kinas niya yung burden niya sa Panginoon, ibinigay niya sa Panginoon, nanalangin siya sa Panginoon. Ba? Dinaing niya ito sa Panginoon. Diba? Kapag tayo ay may mga kalituhan o kabigatan sa buhay, ang dapat na gawin po natin ay idaing mo sa ito sa Panginoon. Alin po ba mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabigatan, burden, difficulty, or confusion sa buhay? Diba? May mga pangako ang Panginoon, diba? Halimbawa, pagdating sa financial natin, diba? Mga pangangailangan. May promises ang Panginoon, sabi sa Hebrews, hindi kanya iiwanan, ipapabayaan. Sinabi sa Psalm, makikita natin si David nagkaroon ng testimony na hindi niya daw makita yung bayan niya na namamalimos. Pero bakit ganito, Panginoon? Kung totoo yung mga pangako mo, bakit ako namamalimos? Bakit parang hirap na hirap ako sa buhay? Diba? Pwede mo ilapit yan sa Panginoon. Pag di mo maunawaan yung mga pangako niya, pwede ka lumapit sa Panginoon. Idaing mo ito sa Panginoon. Diba? Pangalawa, ministry problem. Kung ikaw yung manggagawa or nasa full-time ministry, diba? Sabi, you lack the skills sa ministry, diba? Tapos ka naman, halimbawa, tapos ka naman sa ministry, Bible school. Pero pag nandun ka na sa ministry, Panginoon, bakit ganon? Tapos naman ako sa pag-aaral ko, pero parang hindi ako nakapaglingkod ng maayos, Panginoon. Akala ko ba sasamahan mo ako? Akala ko ba bibigyan mo ako ng wisdom? O kaya naman, kapag leader ka sa isang church, walang growth sa ministry, hindi mo nakikita yung mga miyembro mo na lumalago sa panalangin or pagbabahagi ng salita ng Diyos, nakikita mo yung problema sa church parang palalim. Panginoon, di ba? Sabi mo,
i-cast ko yung burden ko sa iyo, tutulungan mo ako pag may mga kabalisaan sa ministry. Bakit ganito? Parang ang dami pa rin problema. Diba? Okay, ito rin sabi ng Bible, 'di ba, sa Joshua na tataas ng Panginoon si Joshua para siya igalangin ng kanyang bayan at maging leader siya. Pero bakit ganoon, Panginoon? Ako, ginagawa ko naman yung part ko bilang leader, pero some people do not appreciate my ministry. Bakit po ganoon, Panginoon? 'Di ba? O kaya naman, mga pwedeng difficulty or kabigatan sa iyong buhay, mga personal decision in life sa work mo. 'Di ba? Or family problem, di mo alam kung ano yung mga gagawin mo dahil sobrang bigat ng problema. O kaya mga unsaved family mo. Di ba sabi mo, Panginoon, magbahagi lang kami ng salita ng Diyos. Pero bakit ganon? Hanggang ngayon, yung mama ko, tatay ko, mga lolo at lola ko, mga kapamilya ko, sabi mo, nais mo na lahat ng tao ay maligtas. Pero bakit hindi pa rin ligtas ngayon? Diba? Bakit ilang beses na akong nagpakita na mabuting patotoo, nag-share na ako ng gospel, pero ba't di pa rin sila ligtas? Diba? Mga ganun bagay. At makikita natin na kaya po nagkaroon ng kabigatan at kalituhan si Moises dahil nga po may pinangako ang Panginoon sa Exodus chapter 3 and 4 na sasamahan siya. Pero bakit hindi nangyayari? Naranasan niyo na po ba yun? May mga promises ang Panginoon mula sa salita niya, tapos parang di naman nangyayari. Diba? Panginoon, parang wala akong makitang resulta. Totoo ba ang pangako mo? Na? Imbis na sundin siya ng mga kababayan niya, mas lalong nawala yung tiwala sa kanya ng mga kababayan niya. Diba? At nainis sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Alam nyo, hindi lang si Moises ang Bible character sa Biblia na nagbigay ng example na ito kapag may mga kabigatan tayo. Ang nagbigay din ng halimbawa na ito ay walang iba kundi si Samuel. At nakita po natin na last time, aking ibinahagi po ito sa salita ng Diyos, na si Samuel po, makita natin na bagabag ang kanyang puso dahil nakita niya na si Saul ay hindi sumunod sa Panginoon. Sabi sa 1 Samuel 15:11, at si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon ng buong damag, confused siya. Diba? Yung ginagawa ni Saul, taliwas sa sinabi ng God's word. So ginawa niya, umiyak lang siya sa Panginoon magdamag. Sa Habakuk, diba, makikita natin, nagnalangin din siya sa Panginoon. Last pandemic, nangaral ang ating pastor dito, no, na may mga problema at may mga karahasan at patuloy sa kasamaan yung mga Israelita at nananalangin si Habakuk, Panginoon, bakit nangyayari ito? Diba? Nilapit niya sa Panginoon. At si Job, sabi sa Job 30:20, ako'y dumaing sa iyo at di mo ako sinagot. Ako'y tumatayo at di mo ako pinapakinggan. Diba? Totoo ka ba, Panginoon? Diba? Nagkaroon siya may mga confusion siya, may mga kabigatan siya, inilapit niya sa Panginoon. Kanino tayo lagi lalapit kapag may kabigatan o kalituhan sa buhay? Sa Diyos lamang po talaga. Diba? Wala na pong iba. Wala nang ibang sagot kundi ang Panginoon lamang. Diba? Kapag nahaharap po kasi tayo sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, mga minamahal, pinapakita na ito na tinuturuan tayo ng Diyos na hindi magtiwala sa karunungan natin, kundi sa Panginoon. Ginagamit ito ng Diyos para tayo lumago sa panalangin at pagtitiwala sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon, di ba? Sabi ng isang mangangaral dito sa ating church, di ba? Kapag marami kang pera, hindi mo na iniisip yung problema sa financial, bibigyan ka ng Panginoon ng maraming problema na magkakaroon ka ng problema sa financial mo para mas magtiwala ka sa Kanya. Di ba? Ganun talaga. Di ba? Kasi kung lahat kaya natin, hindi na tayo magtitiwala sa Panginoon. Di ba? Alam mo, mga kasama, marami pang mga darating na pagsubok sa ating buhay na susubukin ito ng Panginoon, susubukin tayo ng Panginoon para tayo lumapit sa Kanya. At ang tanong, kasalanan ba yung ginawa ni Moises? Parang nagrereklamo si Moises dito. Diba? Parang hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Alam nyo, ang ginawa po ni Moises dito ay hindi kasalanan. Ang pananalangin na ito ay pagtanong sa Panginoon na mayroong paggalang sa Kanya. Hindi pagbabastos to sa Panginoon. Di ba kapag may mga kaibigan tayo, di ba may mga problema tayong dinaranas sa buhay, di ba nag-unload tayo sa kanila? Ganon din sa Panginoon. Alam mo, pwede mong ilapit sa Panginoon mga kabigatan mo. Di ba? Kapag may hindi tayo maunawa na pangyayari sa ating buhay, ginagawa naman natin kalooban ng Diyos, inuuna natin ang kaharian niya, tapos parang wala nangyayari, ilapit mo ito sa Panginoon. Makita natin sa Psalm 13 verse 1, Panginoon, hanggang kailan? Kakalimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Maraming mga Bible passages na nagtatanong sila sa Panginoon, na binibigay nilang kabigatan nila sa Panginoon.
In application po sa pag-aaral po natin, una, ay lumapit ka sa Diyos ng may paggalang. Kapag may kabigatan kang nararanasan at kalituhan sa buhay, yan ba'y sa trabaho, pamilya, ministry, pera, o anuman, ilapit mo yan sa Panginoon. Ang tamang tugon po ay hindi mabalisa, di ba? Hindi mag-worry, hindi mabagabag lagi, di ba? Kundi manalangin sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, laging nakabantay ang Panginoon po sa atin, 24/7. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya, hindi malayo ang Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. At maganda po yung isang hymn, di ba? What a friend we have in Jesus. Kasi pwede mo daw pala ikas yung burden sa Kanya. Pwede ka mag-unload sa Panginoon. Kasi nagmamalasakit ang Panginoon. At hindi ka lang niya mahal, kundi kaibigan mo rin ang Panginoon. Uling puntos po natin. Ano ang mangyayari kapag dumaing tayo sa Diyos, kapag naharap tayo sa kabigatan ng ating buhay, kalituhan? Kalawang puntos, last po natin. Sasagutin ng Diyos ang iyong mga kalituhan at kabigatan sa buhay. God will answer your confusion and difficulty in life. Bakit natin nasabi ito na magbibigay ng answer ang Panginoon? Kasi sa chapter 6, after mag-pray ni Moises ng ganito, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Diba? Inulit ng Panginoon ang kanyang pangako kay Moises na sasamahan kita, magpatuloy ka lang, ako bahala. Diba? At kung makikita nyo sa ang Biblia, yung title ng chapter 6, inulit ng Diyos ang kanyang pangako. Bilang pagbibigay paalala kay Moises na sasamahan siya ng Panginoon. Diba? Kaya makakaasa ka, di ba? Sa James chapter 1, kapag may mga trials tayo, di ba? Mga pagsubok, hindi tayo maunawaan. Ano sabi? Humingi ka sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Di ba? Hindi madamot ang Panginoon. Hindi kailanman makukulitan ng Diyos sa atin na paulit-ulit tayong lumalapit. Di ba? Handang tumulong ang Panginoon. At alam natin mula sa Biblia na ang Diyos ang source of wisdom. At bibigyan ka ng sagot sa bawat kalituhan mo sa iyong buhay o problema. Lagi mong tandaan na walang imposible sa Panginoon. Sinabi rin po sa talata na sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay iyong alam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diba? Everything yan, anumang problema yan. Problema sa pinansyal o kalituhan, difficulty, burden sa buhay natin, lapit natin sa Panginoon. At saan po ba natin pwede ma-connect ang ating story na ito? Baka makikita po kasi natin kapag mag-aaral tayo ng Bible, narrative, dapat pwede natin i-connect po ito sa biblical story. Yung biblical story, creation, fall, redemption, sa restoration. Pwede po natin ma-connect ang story ng Exodus sa redemption. Diba? Kung saan ang Panginoon natin ay ginamit si Moises para palayain ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipsyo. Ganon din po sa redemption, makikita natin na ang Panginoong Hesus po natin, di ba? Hindi tayo pinalaya man physically, pero sa spiritual, pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan at iniligtas tayo ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Di ba? At ilang mga passages pa po na nagbigay nanalangin sa Panginoon at sinagot ng Panginoon ang kanilang kabigatan o kalituhan sa buhay habang ginagawa nila yung salitanan. Kalooban ng Panginoon si Jeremiah, madalas siya masaktan at nakaranas ng kabigatan dahil sa ministry. Ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Pero lahat po yun ay ipinagkatiwala niya sa Panginoon. At naunawaan niya na ang mga nangyayari na yun ay kontrolado pala ng Diyos. At binagyang linaw sa kanya ng Diyos kung bakit nangyayari mga sitwasyon sa Israel ng panahon na yon. In application po sa atin, no, sa pag-aaral po natin, na tapos na po tayo, saglit lang po tayo. No? Lahat ng mga tanong natin sa isip, kapag may hindi tayo maunawaan na pangyayari o kalituhan sa buhay, tiyak na sasagutin ito ng Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Diba? Huwag na huwag kang magpapakonsulta sa mga taong hindi naman kilala ang Diyos para iyong maunawaan ang kalituhan o pangyayari sa iyong buhay dahil di ka nila kailanman matutulungan. May ibang mga tao, di ba, lumalapit sa mga manghuhula para maintindihan nila kung ano yung nangyayari sa sitwasyon ng kanilang buhay. O kaya sa mga radio tips, di ba, naghahanap sila ng ganon. Hindi ka kailanman matutulungan nun kung ikaw ay Kristiyano. Diba? At marahil baka kaya tayo patuloy na bibigatan o may kalituhan sa mga desisyon natin sa buhay, hindi mo kasi itinanong sa Panginoon. Hindi ka humingi ng gabay sa Panginoon. Paalala po sa atin,
In conclusion, kamusta na po tayo nito mga nakaraang araw? Masasabi ba natin na kapag may kalituhan o kabigatan ka sa iyong buhay, ay sa Diyos mo to inilalapit? O nagtitiwala ka na sa karunungan mo, sa galing mo, sa experience mo? Diba? Labas ba sa Biblia yung desisyon mo? Diba? Hindi ka ba dumadaing sa Panginoon? Paalala po sa atin, sa Diyos lamang tayo lumapit dahil ang Diyos po ang source of wisdom natin at tiyak na tutulong po siya sa atin sa panahon ng kalituhan at kabigatan sa buhay. At ang tema po natin sa gabi na ito po, dumaing sa Diyos sa panahon ng kalituhan at kabigatan sa buhay dahil tiyak na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Meron ka bang burden ngayon? Pwede mo ilapit sa Panginoon ngayon, sa prayer partner mo, prayer meeting, kaya nga tayo magpe-pray. Ilapit mo na ito sa Panginoon ngayon at tiyak na tutulungan ka ng Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil tunay nga po, Lord, na kapag may mga kabigatan po kami, mga problema, ay pwede po namin ito mailapit po sa inyo. Tulungan niyo po kami lagi maalala namin na hindi namin kaya sa sarili namin lakas na maunawanan lahat ng bagay na dapat lumalapit po kami sa inyo ng gamay. Tulungan niyo po kami na huwag magtiwala sa lakas namin, kundi sa iyo dahil ikaw po ang source ng wisdom. At kahit din sa mga naunang mananampalataya na nagtapat sa iyo, sila'y nagtiwala sa iyo. At tulungan niyo rin po kami na lumago rin sa pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po.